So ayan, naihinan ko na yung ground dito sa gilid. So ngayon, sasaksak ko ito, ay iipit ko dito sa positive. Yan So tignan natin yung, ayun, umilaw siya ng kulay green. So ibig sabihin may karga pa. Pag isinaksak natin dito sa saksakan yan, dapat yan ay magbabago, magiging red. So yun guys, magandang araw. May repair tayo dito na may ginagawa tayo dito na isang battery. O battery siya ng e-bike. O electric bike, yung mga maliliit lang. Yung parang bisikleta lang ganon. So ganito pala yung battery niya, no. Ang dami. Ayan, dikit-dikit yan. Hindi naman siya yung 18650 na battery. Alanganin siya. Medyo malaki ng konti doon. Hindi naman din siya LiPo na battery. Ano ko, anong battery to. Pero ano siya. Malaki siya sa 18650. Mataba ng konti doon. So, ayan. Ang problema nito, ayaw daw mag-charge. So, nakalagay kasi yan dito sa ito ilagayan niya. Itong kahan na to. Tapos, ito yung charger niya. Ito yung balancer niya, yung pinaka BMS. So ayaw daw mag-charge, sabi nung nagdala. So ito, tinry namin ito unang binaklas nila. Tapos itong tatlo binaklas ko na mga MOSFET, chinek ko, buo naman. Tapos itong isang MOSFET na to, pinalitan ko, sira ito. Nagpalit tayo, ito yun, bumili siya ng bago, ang dami oh. Yan, mura lang sa online to. Ngayon, ganun pa din. Nag-check ako dito sa mga circuit niya. Dito, okay din. Buo. Pero pag charge daw niya, kasi pag nag-charge kasi to, dapat itong ilaw niya dito, kulay red. Pag nagcha-charge. So, ayaw magbago, kulay green pa rin. Ibig sabihin, full charge. Pero, kasi pag nag-green yung full charge eh. Kaya lang, ang problema, yung e-bike, low bat daw. Nadidetect niya doon sa panel, low bat o battery low. So ngayon, ang ginawa ko, hindi ako makatiis kasi wala akong makita sira dito sa BMS, sa balancer. Binaklas ko to sa kaha, dito sa lagayan niya na to. Tinanggal ko siya dyan. So chinek ko siya isa-isa yung battery. Kasi ang battery, ang pagkakaalam ko sa mga ganitong baterya, pagpatay ang battery, i-charge mo yan, hindi yan iilaw sa... Dapat kasi iilaw ito ng red kapag sinarge mo siya. So, hindi ako makatiis. Binaklas ko. Saka ko tines isa-isa. Isa-isa yan, tines ko. Hindi isang piraso isang bloke. Yan, isang bloke. Tapos isang bloke dito. Isang bloke doon. Isa-isa yan. Sinik ko isa-isang bloke. Pakita ko sa inyo. May nakita kasi ako na ayaw nang pumalo. So, ganito yan. Nung una, chinek ko siya ganito. Positive dito. Hindi tayo ng test probe dito. Positive. Ayun, tanggal na. So yan, positive. Tapos dito tayo tututok, negative. So meron na siyang 8 volts. 8 volts. Pag lumipat tayo dito sa kabila, meron siyang 13 volts. Pag lumipat tayo dito sa kabila, meron siyang 20 volts. Pag lumipat tayo dito, meron siyang 27. Pag dito naman tayo sa kabila, meron na siyang 35. Lipat tayo dito sa kabila, meron siyang, ayun, 12 volts na lang. Dapat, pakita ko sa inyo Dito, meron tayong 20 volts. Lipat tayo sa kabila, 27 volts. Dito sa kabila, 35 volts. Dito sa kabila, 12 volts. Ba't nagkaganon? Bakit 12 volts? Dugtong-dugtong yan. Dapat yan, sunod-sunod yan. Kasi dito, mayroon na tayong 35 volts. Pag lipat natin dito sa kabila,
balik sa 12 volts. Bakit 12 volts? Diba? Eh dito, 14 volts. Pagdating doon, 15 volts. Bakit pagdating dito nawawala? Oh, dito tayo. Dito tayo sa kabila. O yan ha. Negative, yung dulo. Positive, meron tayong 2 volts. Dito, 8 volts. Sunod-sunod yan ha. Dito, 2 volts na naman. So, bakit ganon? Bakit nawawala? Di ba? So, ngayon, ganito ang ginawa ko dyan. Papakita ko sa inyo. So, ibabaligtad natin para sigurado tayo. Itatayo natin na ganon, ano? Itong battery. Para makita natin mabuti. So, ayan, tututukan natin isa-isa sa taas, saka dito sa ano niya. Kita natin, yan. Ayan yung tester, kita ninyo ha. Tututukan natin isa-isa yan dito, tapos yung isa dito sa kabila. Tatapatan natin kada bloke, no? So, ito siya. Ito, 0.9. So, meron naman siya, kapag inilagay mo siya dito, ibig sabihin, meron siya 6 volts, pumapasok siya. Pagdating dito, 2 volts. So, bakit bumagsak? So, tatapatan natin yung bumagsak na yon. Ito yon. So, ala siya nakukuhang voltahe. 0. Itong bloke na to. So, ibig sabihin, may patay. Kasi, dapat yan, dito, positive o negative, pagtawid dyan, dapat meron. So, wala. Wala siya, oh. 0. Samantalang dito, saka dito, meron siyang 5 volts, tumawid. Pagdating dito, bumagsak. Ayun oh, bumagsak. So, ibig sabihin, itong bloke na to, patay. So, testerin natin ayun oh, 0. Ngayon, ang ginawa ko dyan, binaklas ko siya isa-isa. Kaya meron siyang hinang-hinang dito. Ayan ako, mapapansin ninyo. Ayan siya. Kung mapapansin ninyo, meron siyang putol. Ayan, putol-putol yan. Lahat. Hanggang dito sa ibaba. Yan. May putol-putol yan, oh. Pinagdudugtong ko na lang yung hinang-hinang ko. Ang ginawa ko kasi dyan, kaya nasabi kong sira talaga siya. Itong charger na to, charger to ng, ng flashlight ko. Yung ginagamit kong flashlight, saka yung battery ng yung sa tester. So, ito yung ginagamit kong charger niya. Sa mga ganito, ito. Sa mga battery na ganito. Pinang-charge ko ng ganito kapag malaman ko kung sira o hindi. Kung buo pa, o pwede pa, o hindi na yung battery. Pinagpuputol ko yung linya na yan kasi chinyards ko isa-isa. Ito, yan, chinyards ko isa-isa yan. Hindi na nag-ilaw dito sa charger. Ibig sabihin, dapat kasi ito pag sinaksak mo, nag-charge ka, dapat magkukulay red ito. Dahil low bat siya. Isa-isa. Dapat magcha-charge siya, low bat, isa-isa. So, hindi siya nag-charge. So, papakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, hindi kayo maniwala eh. So, tanggalin natin isa-isa. Pabaklasin ko isa-isa. Diba? Ayan. Yan. So, tinanggal ko siya. So, tatanggalin natin. Yan. Binaklas ko yung isa. Papakita ko sa inyo kahit isa lang. Yan ha. Meron akong ginawa dito. To. Yan.
Sinaksak pa dyan, tapos iipitan. So, yung negative niya, dapat ihihinang natin dito sa likod. Sa may negative. Sa may puwit niya. Dito. Yan, makikita niyo. Ihihinang natin dyan yung wire. Nakahinang siya dyan sa negative. Tapos, dapat dito yung sa may positive niya. So, ihihinang ko muna. So, ayan. Naihinang ko na yung ground niya, yung negative. So, ito yung positive. Yung positive niya, iipit natin dito sa tinanggal natin na ano. Ayan. So, dapat iilaw na yung ilaw na to. So, dahil lobat, hindi siya umiilaw. So, ngayon, dapat pag sinaksak natin itong charger, yung ilaw na yan, magkukulay-pula yan. Para masasabing siya ay nagcha-charge. So, dapat mag-iilaw yan pag sinaksak natin. So, sasaksak natin siya ngayon. Ayan. Kulay green, no? Green na green. Hindi man siya nag-red. Hindi siya nag-red. So, ibig sabihin, hindi kumakarga yung battery. Hindi nagcha-charge. Dapat yan, magre-red yan. So, ibig sabihin, hindi na siya tumatanggap ng charge. Ibig sabihin, sira na yung battery. So, ayan guys, testingin natin sa ibang baterya. Dito sa nakakalag na baterya natin. Dito, sa battery na to. Testingin natin dyan, isaksak. So, kakabitan natin dyan natin kakabit. So, ayan, naihinang ko na yung ground dito sa gilid. So, ngayon, sasaksak ko ito, ay iipit ko dito sa positive. Yan, So, tignan natin yung, ayun, umilaw siya ng kulay green. So, ibig sabihin, may karga pa. Pag isinaksak natin dito sa saksakan yan, dapat yan ay magbabago, magiging red. So, ayun. Ayan, naging red, Ibig sabihin, kumakarga pagka ganyan. Nagre-red siya, Pero ito, tinanggalan natin ng isang pirasong baterya, tinesting natin, hindi siya nagkulay red. Dapat kahit napalobat yan, magpupula yan dito. Dahil ito ay papasok yung karga o yung charge niya. So, ibig sabihin, hindi na pumapasok, hindi na tumatanggap ito ng karga. Yan. So, ibig sabihin, talagang lobat siya. O talagang sira na. Sira na itong isang diretsyo na to. Kasi lahat yung kanina nilaganas ko yan. Lahat. Inisa-isa ko. Kaya nga putol-putol siya Putol-putol Inisa-isa ko siyang kinargahan. Katagal. Hindi pumapasok yung karga. Hindi nagbabago yung kulay nung charger o yung ilaw ng charger. So, ibig sabihin, may tendency na sira na nga itong battery na to. So, ayun guys, ipapaliwanag na lang natin ito sa may-ari. Ngayon, nasa kanya na kung bibili siya ng buong battery na isang set. Yung maramihan na nakaganyan. Kasi may nabibili naman na isang buong ganito O bibili siya ng battery na pira-piraso tapos ikakabit dito. Kasi kapag gano'n ang ginawa natin, binilihan ng battery, ilan to? 2, 4, 6, 8 piraso na battery. Pag bumili siya ng 8 pirasong battery, ipinakabit niya dyan, ibig sabihin, nag-okay, gumana. Halimbawa, umandar, tumino. Tapos, yung ibang battery niyan, dahil luma na, masira naman yung iba, hindi tumagal, nasira yung iba, gastos na naman, di ba? Tapos papagawa na naman niya. So, mas mainam dyan, kung para sa akin mas mainam dyan para sa akin, palitan niya buo na. Lahat, may nabibili naman na ganito buo. Siguro sa online, meron niya nabibili buo. So, yun guys, hanggang dito na yung video natin. At kausapin natin yung may-ari. Ngayon, kung papayag, gawa natin ng part 2 itong video na to. Ngayon, pag hindi pumayag, wala tayong magagawa. So, ayan guys, hanggang dito lang yung video natin at sana nakatulong sa inyo yung video na to sa mga may ganitong battery ng e-bike o kahit na hindi e-bike, basta't ganitong battery, ganyan, o basta chargeable
mga ganito, may ilaw. Kahit naman sa ano yung sprayer, battery sprayer, ganon. Hindi siya ganito. Pero kapag charge mo siya, dahil yung mga ganitong charger na may ilaw, yan, kasi yung mga battery na, ay charger na may ilaw na ganyan, nadidetect nila yung battery kung tumatanggap pa ng charge o hindi na. So, pagka hindi nagbago ang kulay ng ilaw niya, ganun pa din. So, ibig sabihin, may problema na yung battery mo. So, lalong-lalo na sa mga ganito, sa mga Bluetooth speaker, yan. So, yan guys, hanggang dito na yung video natin at maraming salamat sa panonood.